Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na shock. Nako, naprapraning na malala. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po mga kababayan, no? Mula po sa post ng Pinas May Balita. Ayan nako, talagang napaka-correct po nito. Napakatama po nito ha. Real talk. Sabi po dito sa kanyang post, ang iingay nila sa confidential funds ni Vice President Sara. Pero sa flood control, tahimik na. Ayan mga kababayan. Uy, bakit nga ba mga tahimik ang mga buhaya ngayon ha? Uy, kayong mga buhaya, bakit ang tahimik nyo ngayon sa flood control anomalies? Ha? Trillion po ang pinag-uusapan dito pero kayo mga tahimik kayo. Diba? Basahin po natin ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Confidential nga, bakit ibubulgar, may isip ba kayo? Dati may young guns pa sila on Vice President Sara Duterte. Kasama din naman sa hatian mga walang hiya. Nako. May ICI yung mga mastermind safe. Ang naging state witness pa. Nako. Magaling lang siguro legal advisor ni BBM. Halatang alam bawat sulok ng batas sa Pinas na pwede i-bend to keep them safe. Bravo. Ayan mga kababayan. Wala silang pakialam kahit bilyon paang nakawin ng mga kaalyado nila. Importante sa kanila mawala ang balakid sa kanilang pagnanakaw kaban ng bayan. Nako. Real talk nga talaga mga kababayan. Kayo mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito po sa kanyang post, no? Na nagde-trending ngayon ang ingay nila sa confidential funds ni VP Sara pero sa flood control, tahimik na. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, investigasyon ng kamera sa Dolomite Beach sisimulan na sa Nobyembre. Ngayong November na po sisimulan ang investigasyon sa Dolomite Beach. Anong nangyayari sa inyo? Anong nangyayari sa inyo mga hinayutak kayong congressman? Anong problema ng Dolomite Beach na yan? Diba? Ano ang problema nyo sa Dolomite Beach na yan? Parang wala naman akong nakikitang problema dyan. Ang problema po ng taong bayan, yung nawawala, yung mga flood control project, ghost project na yan. Hindi po Dolomite Beach. Hindi naman ghost project yan eh. Kitang-kita nyo na pinaganda na nga eh. No? Tapos ngayon, questionin nyo pa. Walang ya talaga. Hoy, magtrabaho naman kayo para sa bayan, wag puro politika. Whether sabihin ninyo o hindi, no? Itong investigation sa Dolomite Beach, politika yan eh. Pinupolitika nyo na naman ang mga Duterte yung nakarang administrasyon. Samantala, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan dito po sa flood control projects na ito. Bakit hindi kayo magtatag ng Quadcom, Tricom to investigate itong flood control ghost project na ito? Diba? Niloloko nyo ang taong bayan eh. Hindi naman po Dolomite Beach ang problema ngayon. Ang problema po ngayon, itong anomalya sa flood control project. Bakit dyan kayo mag-iimbestiga sa Dolomite Beach na yan? Grabe itong nila. Diversion mga kababayan, no? Napapraning na kayo. Napapraning na ba mga congressman? Nako talaga hindi ko alam kung matutuwa,
Hindi talaga ito nakakatuwa mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan na tumataas po ang ating boses dahil po sa kanila, pero pasensya na po kayo, nadadala lang po tayo ng ating damdamin mga kababayan para sa bayan. Ako po talaga. Eto, pag-usapan din po natin mga kababayan itong post ng Bilyonaryo Channel, News Channel. Sabi po kasi dito ni Senator Rodante Marcoleta asked ICI why exclude Romualdez as respondent in flood control mess. Di ba? Tama naman eh. Bakit hindi nyo isinama si Romualdez sa respondent ng flood control mess? Kasi isa po siya sa pumipirma ng budget Diyan para maging budget yan. At yung mga involved pa, mga tauhan niya pa, 'di ba? Bilang isang speaker, 'di ba? Bakit ganon? Hindi siya kasama sa iniimbestigahan. Sabi po kasi ni Attorney Rowan Aguanson, gagawin pa atang state witness ang magnanakaw na yan. Nako po. Huwag naman sana. Kasi pag ginawa niyo yan talagang niloloko niyo na talaga ang taong bayan sa pagkakataong ito. Kahit hindi ito, talagang niloloko niyo lang talaga ang taong bayan, no? Aray ko po. Ano ang valid reason ng ICI, no? Bakit hindi nila isinama si Romualdez as respondent sa flood control anomalies na ito, mga kababayan? Ganun ba ka-powerful? Ganun ba ka-special? Itong si Romualdez, si Tambaluslos para hindi isama dito po sa investigasyon na ito. Well, anyway, pumunta naman siya po sa ICI, no? Pero hindi po siya pumunta siya doon hindi bilang respondent. Pumunta siya doon bilang witness. Aray ko po. Witness po. Kaya nandoon si Romualdez, mga kababayan. Nagpapatawa talaga ang gobyerno ito. Biruin mo yung itinuturing na pinaka-mastermind, gagawin yung witness dahil pinsan nyo. Baka kasabwat kayo. Yun lang, tanong yun nagtatanong lang po, baka kasabwat. Diba? Anyway, eto last po natin pag-uusapan mga kababayan, eto mukhang praning din no? Eto opinion lang natin Pangulong Marcos nanawagan sa mga investors abroad, no? Na mamuhunan sa Pilipinas. Aray ko po. Eto yung si President Bongbong Marcos Jr. maihalin tulad mo sa isang nagbebenta ng produkto, no? Na medyo pushy kung marketing, di ba? Pinupush niya yung sarili niya. Doon isinisiksik niya. Doon po sa binibentahan niya, no? Hindi po kasi ganyan ang ang good marketing strategy, no? Hindi po ganoon ang good marketing strategy na you are pushy. Masyado mong tinutulak yung sarili mo, yung produkto mo sa kanila. No, wag ganoon, sir. Walang mag-i-invest sa'yo pag ganyan ang gawin mo, di ba? Ipakita mo muna sa kanila kung gaano kagandang Pilipinas, kung gaano wala nang korap sa Pilipinas, di ba? Ipakita mo sa kanila. Hindi mo na kailangan manawagan no? Hindi mo na kailangan manawagan na, pumunta kayo dito, mag-invest. Pag nakita nila that the Philippines mayroong good governance, hindi korap ang mga politiko, safe sila dito, di ba? Makikita mo. Sila mismo magbibigay sa iyo ng proposal. Mr. President, we want to have a business here, di ba? Hindi mo na kailangan itulak pang sarili mo. Eto ngayon, halatang halata, na wala talagang nag-i-invest sa Pilipinas, mga kaubayan, no? If you are a president, hindi mo kailangan ganito ang statement, di ba? Hindi mo kailangan manawagan to invest, no? Masyadong pushy yan, masyadong tinutulak mo yung sarili mo sa kanila. So it is a negative, no? Para sa akin masyadong negative para sa akin. Ewan ko lang sa inyo kasi iba-iba naman po tayo ng pananaw sa buhay, mga kaubayan. Pero kung nakikita nyo ang panawagan na ito, na pumasok ang mga investor dito ay positibo, nako, sa akin po ito po ay negatibo, mga kaubayan, no? Ano pong yung masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, eto,
pahiya, malala, eto na. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni MG Kiambao Reyes. Tungkol ito sa katatapos lang na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. So I see this as ASEAN's subtle way of expressing their respect and support to PRRD. Ito po, habang seremonya sa ASEAN, yung malapit nang magtapos ang ASEAN Summit, sa screen, doon sa assembly hall nila, lumabas ang litrato ni PRRD, ito po siya, tapos yung nakikipagkamayan siya sa mga ASEAN leaders ng presidente pa siya. Marami ito, hindi ko lang may pakita yung video. Naglabasan. Yan. So, bakit nila ilabas ang mga litrato ni PRRD? Eh, hindi naman siya presidente. Ang presidente ngayon, PBBM na. Oh. Nagkamali? Hindi Dahil ang daming lumabas na mga picture niya. Sinadya, sa tingin ko sinadya talaga na ipalabas ang kanyang picture. Bakit? Si PBBM, 3 taon na siyang presidente. If I'm not mistaken, 4 na beses na siyang nag-attend ng ASEAN Summit. Kasi every year ito, ang alam ko. Tama ba? Every year? 2022. Diyan na siya. 23, 24. Pang-4 na ito eh. Ang normal sana, ang ipakita nila si BBM. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Eh bakit? Anong dahilan? Bakit litrato ng dating Pangulong Duterte na ngayon naghihirap, nakakulong sa The Hague, Netherlands? Kita niyo na mga kabayan, pati ibang bansa. Di ba? Pati ibang bansa, mga kabayan, parang ayaw na rin kay PBBM na maging presidente. Parang gusto nilang palitan nyo na nga ito. Di ba? Aray ko po, ito ang nakakahiya, malalang pagpapakahiya ito. Malala po ang pagpapahiya dito. Isipin nyo world leaders nagtitipon tapos dating Pangulo ang ilalagay mo dyan. Ano naman kaya, di ba? Ano naman kaya ang masasabi ngayon ng Malacanang ni Castro? Diba? Ano naman kaya ang kanyang kwento patungkol po dito? And I agree with MG Kiambao Reyes. It's a way of ASEAN leaders, lalo na Malaysia, dahil sila yung host. It's their way of showing the respect sa ating Tatay Digong. So kung nire-respeto nila ang ating Tatay Digong, sinusuportan nila, ano ang ibig sabihin sa nakaupong presidente? Di ba? Sampal sa mukha. Anyway, kanya-kanyang opinion lang yan. Opinion ito ni MJ Kiambao Reyes. Opinion ko lang din ito. I agree with her. We might be wrong. Pinarangalan nila si PRRD sa katatapos na ASEAN Summit, samantalang ang Pangulo natin ngayon, I don't know, anong dating yun sa kanya? So nandun ang presidente, nandun yung delegation niya. Anong pumasok sa isipan nila nung makita nila ang litrato ng
pinakulong o kinidnap nila ang dating presidente. Ano kaya pakiramdam? Be? Siguro halos hindi makapaniwala ang Pangulong Marcos Jr. Why? Wala siyang magawa eh. Kasi, diskarte yun. Call yun ng host, which is Malaysia. Dito ninyo makikita na maraming nagmamahal sa aming Tatay Digong. Hindi lang kaming mga DDS ang nagmamahal sa kanya. Pati ang mga ASEAN nagmamahal, lalo na Malaysia. Kaya malaking pagkakamali ninyo yung ginawa nyo. Sige lang. There will always be a day of reckoning, sabi ng ating Tatay Digong. Happy itong group effort nila. Pakulong na daw nila. But then, God is a God of justice. Ito, nagtagumpay sila. Hindi na nila idinaan sa korte. Yung pagpadala kay sila-sila na lang. Kasi sila ang nasa poder. But darating ang panahon, they will be answerable to all these injustices na ginagawa nila. Correct. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.